May mga bagay na hindi mo agad napapansin pero ramdam mo. Sa paraan ng paglapit niya, sa kilos niya, sa simpleng pagtitig may mensahe. Hindi lahat ng babae magsasabi ng diretso kung gusto ka niya. Kadalasan, ang tunay na signals ay tahimik, subtle, at subconscious. At dito, nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Hindi nila nababasa ang mga galaw, kaya nauuwi sa maling akala o sobra-sobrang overthinking. Ang hindi mo alam, may mga senyales na matagal na niyang ipinapakita pero hindi mo lang napapansin. Dahil ang totoo, hindi siya magsasabi pero ipaparamdam niya. Sa video na ito, linawin natin agad, hindi ito tungkol sa mga bastos na galaw. Hindi ito tungkol sa pilit na pagpapapansin at lalong hindi ito tungkol sa manipulation tactics na ginagamit ng iba para lang makuha ang gusto nila. Hindi mo kailangan maging maingay, hindi mo kailangan magpanggap at hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapansin ng babae. Ang pag-uusapan natin dito ay mas malalim ang natural na behavior ng babae. Ang mga psychological signals na kusang lumalabas at ang mga subconscious na galaw na hindi niya kayang kontrolin kapag may interest siya sa'yo. Ito yung mga bagay na hindi tinuturo ng direkta. Pero kapag naintindihan mo, biglang magiging malinaw ang mga sitwasyon na dati ay nakakalito para sa'yo. Matututo kang magbasa ng galaw nang hindi nag-a-assume. Matututo kang umintindi nang hindi nag-overthink. At higit sa lahat, matututo kang maghintay at mag-observe imbes na maghahabol at magpumilit. Dahil ang tunay na advantage sa attraction, hindi nanggagaling sa lakas ng galaw, kundi sa lalim ng pag-intindi. Kapag nakuha mo ito, hindi ka na magiging desperate. Hindi ka na magiging reactive sa bawat galaw ng babae. At hindi ka na basta-basta malilito sa mixed signals. Ikaw na ang may control sa sarili mo, sa emotions mo, at sa paraan ng pag-handle mo ng interaction. At doon nagsisimula ang tunay na confidence, yung tahimik pero ramdam. Aral mula sa Stoicism. Hindi ako nandito para turuan kang habulin ang babae o magpakitang gilas para lang mapansin. Nandito ako para tulungan kang maging lalaking may kontrol sa isip, sa emosyon, at sa sarili mong galaw. Yung lalaking hindi nalulunod sa mixed signals. Hindi madaling malito sa pabago-bagong atensyon. At hindi kailanman nagiging option lang sa buhay ng iba. Dito, matututo kang maging kalmado sa gitna ng attraction, maging malinaw sa gitna ng kalituhan, at maging matatag kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang tunay na lakas ng lalaki, hindi na sa paghabol, na sa control. Galaw number 1, subtle leaning towards you. A. Description. Isa sa pinakaunang senyales na lihim kang gusto ng babae ay ang bahagyang paglapit ng katawan niya sa'yo. Hindi ito obvious o pilit kundi subtle lang. Maaaring mapansin mo ang bahagyang pag-tilt ng katawan niya habang nag-uusap kayo o ang unti-unting pag-adjust ng posisyon niya para mas mapalapit sa'yo. B. Psychology. Sa psychology, ang physical proximity ay direktang konektado sa comfort at curiosity. Kapag interesado ang babae, subconsciously sinusuri ng utak niya kung ligtas at komportable ba siya sa presensya mo. Kapag positive ang pakiramdam niya, kusa siyang lalapit hindi dahil pinipilit, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang connection. See signs to watch. Mapapansin mo ito kapag paulit-ulit siyang lumalapit sa'yo kahit may sapat na space sa paligid. Minsan, kahit gumalaw ka ng kaunti palayo, babalik siya sa dating distansya ninyo. Makikita mo rin ang body alignment na kaharap ang katawan niya sa'yo, hindi nakatagilid or distracted. D. Micro-actions. Kasama ng paglapit ang maliliit na galaw tulad ng head tilt habang nakikinig, bahagyang pag-forward ng katawan habang nakaupo, o simpleng pag-adjust ng posisyon para mas maging aligned sa'yo. Ito ang mga micro-actions na kadalasang hindi niya napapansin, pero malakas ang ibig sabihin. E. Mistake ng lalaki. Dito kadalasang nagkakamali ang lalaki. Iniisip nila na normal lang ang ganitong galaw o hindi nila napapansin ang pattern.
Minsan naman, napapansin pero binabaliwala. Kaya nawawala ang opportunity na maintindihan ang tunay na signal. F. Correct response. Ang tamang gawin ay manatiling relaxed. Huwag magmadali o mag-overreact. Mag-observe ka lang at i-maintain ang natural mong energy. Hindi mo kailangang pilitin ang interaction, hayaan mong mag-develop ito ng kusa. G. Take away. Kapag napapansin mo ang subtle leaning papalapit sa'yo, ito ay unang yugto ng attraction, isang subconscious na senyales ng interest at connection. Hindi niya kailangang sabihin. Hindi niya kailangang ipakita ng obvious. Dahil sa ganitong mga simpleng galaw, nagsisimula ang tahimik pero malakas na attraction. Galaw number 2. Playful touches. A. Examples. Isa sa pinakamalinaw pero madalas hindi napapansin na senyales ay ang playful touches. Hindi ito yung sobrang obvious o pilit, kundi yung mga simpleng galaw lang. Tulad ng bahagyang dampi ng kamay sa braso mo habang nagtatawanan. Light na pagpatong ng kamay sa shoulder mo o kahit yung pagbrush ng buhok niya na napapalapit sa'yo. B. Psychology. Sa psychology, ang touch ay isa sa pinakamalakas na nonverbal signals ng attraction. Kapag may interest ang babae, nagkakaroon siya ng subconscious desire na mapalapit sa'yo, hindi lang emotionally, kundi pati physically. Ito ay kombinasyon ng comfort at excitement na nararamdaman niya sa presence mo. C. Mistakes. Maraming lalaki ang nagkakamali sa part na ito. Dalawa ang common. Una, ini-ignore nila ang signal, akala nila wala lang. Pangalawa, nag-o-overreact sila, nagiging clingy, eager, o sobra ang response. D. Correct approach. Ang tamang approach ay simple lang. Mag-observe ka muna. Kung gusto mong mag-response, gawin mo ito ng subtle at hindi pilit. Panatilihin mo ang kalmado at natural mong aura, huwag mong gawing big deal ang bawat galaw. Timing insight. Mahalaga rin ang timing. Kadalasan, lumalabas ang playful touches kapag may tawanan, may biruan, o may light at relaxed na interaction. Dito nagiging comfortable ang babae na mag-express ng ganitong galaw. F. Biological layer. Sa biological level, ang simpleng physical contact ay nagtitrigger ng dopamine sa utak. Ito ang chemical na nagpapataas ng emotional engagement at nagbibigay ng pakiramdam ng excitement. Kaya kahit maliit na touch lang, malaki ang epekto nito sa connection. G. Take away. Kapag napapansin mo ang mga playful touches, malinaw itong senyales ng lumalalim na connection. Hindi man ito sinasabi, ipinapakita ito ng katawan niya. At kapag alam mong basahin at i-handle ito ng tama, unti-unti mong mararamdaman ang pagbuo ng tunay na attraction. Natural, tahimik, at hindi pilit. Galaw number 3. Subtle smiles at laughs. A. Description. Isa sa pinaka-subtle pero pinakatotoong senyales ng interest ay makikita sa ngiti at tawa ng babae. Hindi ito yung pilit or exaggerated na reaction kundi yung mga micro-smiles, yung bahagyang pag-angat ng gilid ng labi, at yung light na tawa na kusang lumalabas habang kausap ka niya. B. Psychology. Sa psychology, ang ganitong facial expressions ay konektado sa release ng dopamine at oxytocin sa utak. Ito ang mga chemicals na nagdudulot ng emotional comfort at connection. Kapag komportable at interesado siya sa'yo, hindi niya kailangang magpanggap lumalabas ito ng natural sa kanyang mukha. C. Pattern recognition. Ang susi dito ay consistency. Hindi lang isang beses ng ngiti kundi paulit-ulit na reaction, lalo na kapag may light teasing o biruan. Kapag napapansin mong consistent ang micro-smiles at light laughs niya sa presence mo, hindi na ito aksidente, pattern na ito ng interest. D. Mistakes. Dito rin nagkakamali ang maraming lalaki. Ina-assume nila na polite lang ang babae, kaya binabaliwala nila ang signal. O kaya naman, sobra ang interpretation, ginagawang big deal ang bawat ngiti hanggang maging awkward o pilit ang response. Body language combo.
Mas lumalakas ang signal kapag may kasamang ibang galaw tulad ng bahagyang pag-lean papalapit sa'yo, paglalaro ng buhok habang nakikinig, o kaya subtle mirroring ng gestures mo. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, malinaw na may emotional engagement na nangyayari. F. Correct response. Ang tamang response ay simple lang i-appreciate mo, pero huwag mong gawing sentro ng attention. Panatilihin mong natural ang galaw mo at huwag mong baguhin ang energy mo dahil lang sa reaction niya. G. Takeaway. Kapag napapansin mo ang subtle smiles at laughs, ito ay malinaw na senyales ng emotional investment. Ibig sabihin, hindi lang siya present physically, naroon din ang interest niya emotionally. At sa ganitong level, nagsisimula ng lumalim ang connection tahimik, pero totoo. Galaw number 4. Grooming self-adjustments. A. Examples. Isa sa pinaka-obvious pero madalas hindi pinapansin na senyales ay ang grooming o self-adjustments ng babae kapag nandyan ka. Hindi ito yung sobrang ayos o dramatic na pag-aayos, kundi yung mga subtle na galaw. Tulad ng pag-ayos ng buhok, pag-a-adjust ng sleeves o damit, bahagyang pag-fix ng posture, o simpleng head tilt habang nakatingin sa'yo o nakikinig sa'yo. B. Psychology. Sa psychology, ang attraction ay kadalasang nagre-reflect sa self-presentation behavior. Kapag may interes ang babae sa isang lalaki, subconscious niyang gusto magmukhang presentable at appealing sa paningin nito. Hindi ito planado kusang lumalabas ito bilang natural response ng utak sa attraction. See pattern rule. Mas nagiging meaningful ang signal kapag may pattern. Ibig sabihin, hindi lang isang beses nangyari, kundi consistent na napapansin. At lalo itong tumitibay kapag sabay ng ibang cues tulad ng subtle smiles, lean papalapit, or playful interaction. Kapag pinagsama-sama, mas malinaw na may subconscious attraction na nangyayari. D. Timing. Kadalasan, lumalabas ang grooming behaviors habang kayo ay nag-uusap. Lalo na kapag may light teasing, biruan, or relaxed na interaction. Sa mga ganitong moments, mas nagiging aware ang babae sa sarili niyang presence at doon lumalabas ang self-adjustments. E. Biological insight. Sa biological level, ang attraction ay nagtitrigger ng dopamine increase sa utak. Ito ang chemical na responsable sa excitement, focus, at emotional engagement. Kaya ang simpleng pag-aayos ng buhok o posture ay hindi lang physical act, may kasamang emotional arousal na nangyayari sa loob. F. Mistakes. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-handle nito. Minsan sobra ang reaction na go-overthink or nagiging awkward. Minsan naman, bigla na lang nagbibigay ng pilit na compliment na hindi natural sa flow ng interaction. Pareho itong nakakasira ng natural na momentum. G. Correct response. Ang tamang approach ay manatiling composed. Huwag gawing big deal ang bawat galaw. Magkaroon ka lang ng subtle awareness at hayaan mong magpatuloy ang interaction ng natural. H. Takeaway. Kapag napapansin mo ang grooming at self-adjustments, ito ay malinaw na senyales ng subconscious attraction. Ibig sabihin, hindi lang siya present sa usapan, gusto rin niyang magmukhang appealing sa paningin mo. At kapag pinagsama ito sa ibang subtle cues, nagiging mas malinaw ang silent chemistry na unti-unting nabubuo. Kapag tiningnan mo ng mas malalim ang lahat ng subtle signals na ito, makikita mo na hindi sila hiwa-hiwalay na galaw, kundi mga piraso ng iisang pattern ng attraction. Kapag nagsama-sama ang lean papalapit, playful touches, subtle smiles, at grooming behaviors, hindi na ito simpleng coincidence. Ito ay nagiging isang malinaw na larawan ng unspoken connection sa pagitan ng dalawang tao. Sa puntong ito, hindi na kailangan ng maraming salita. Dahil ang katawan na mismo ang nagsasalita sa paraan ng kilos, reaksyon, at presensya. Ang lean ay nagpapakita ng comfort at curiosity. Ang touch ay nagpapakita ng closeness at familiarity. Ang smile ay nagpapakita ng emotional warmth at enjoyment.
At ang grooming ay nagpapakita ng subconscious desire na maging appealing sa'yo. Kapag pinagsama mo lahat ito, ang result ay tinatawag na silent chemistry. Isang uri ng connection na hindi pinipilit, hindi dinidikta, at hindi kailangang ipaliwanag. Nararamdaman mo na lang may something na lumalalim sa pagitan ninyo. Ito ang stage kung saan nagkakaroon ng emotional at physical attraction na sabay na gumagalaw kahit walang malinaw na sinasabi. At sa ganitong level, ang pinakamalakas na connection ay yung tahimik pero ramdam na ramdam. Ang tunay na kaalaman ay walang halaga kung hindi mo ito ginagamit sa tamang paraan. Hindi sapat na alam mo lang ang mga galaw, signal at psychology. Ang tunay na advantage ay nasa kung paano mo ito hinahandle sa totoong sitwasyon. Dito pumapasok ang tatlong mahalagang bagay: observation, subtle response, at emotional control. Kapag marunong kang mag-observe, hindi ka basta-basta napapaniwala sa panlabas na galaw. Kapag marunong kang mag-react ng subtle, hindi ka nagmumukhang desperate or overacting. At kapag may emotional control ka, hindi ka madaling maapektuhan ng mixed signals or uncertainty. Sa ganitong mindset, unti-unti kang nagiging lalaki na hindi na desperate sa atensyon, overthinker sa bawat galaw, at hindi madaling manipulahin ng sitwasyon o emosyon. Sa halip, nagiging kalma, aware, at confident. At dito nagsisimula ang tunay na strength, yung hindi kailangan ipilit dahil natural na nasa iyo na. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo lang basta itago, gamitin mo rin at ipagpatuloy mong pag-aralan. Kung gusto mo pa ng mas malalim na aral tungkol sa mindset, attraction at self-control, mag-subscribe ka na sa Aral Mula sa Stoicism. I-like mo ang video kung may napulot kang value, i-share mo sa kaibigan mong gusto ring matuto ng ganitong klaseng mindset, at mag-comment ka kung ano ang pinaka-nagising sa'yo sa topic na ito. Dito, hindi lang tayo basta nag-uusap ng attraction, pinag-aaralan natin ang sarili, control at disiplina na hindi tinuturo ng karamihan. Sa huli, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi tungkol sa pagiging magaling magpa-impress o gumamit ng mga obvious na galaw para makuha ang atensyon. Ang tunay na kaalaman ay nasa pag-intindi ng mas malalim sa mga bagay na hindi sinasabi, pero ipinapakita. Hindi kailangan ng obvious na flirting para malaman mo kung may interest ang isang tao. Dahil ang mas totoo at mas malakas na signal ay nasa mga subtle cues, yung mga maliliit na galaw na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. At kapag natutunan mong basahin ang mga ganitong senyales, hindi ka na basta-basta nalilito. Hindi ka na madaling ma-overthink. At hindi ka na umaasa sa salita lang. Kapag marunong kang magbasa, automatic ang attraction.